Di ba, wait. Kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakaasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Seat there. No, not beside of Colonel Dito. Padilla. Dito ka. Doon sa kabila. Here. Dito, para malapit ka sa amin. Ito, Chairman, ha? Last lang to, last manifestation lang. Colonel Poro, Okay. have you taken your oath? Okay, Comsec, please administer the oath of Mr. Poro. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Thank you. Chairman, last lang, Chairman. To Colonel po, Colonel ba rank mo ngayon? Senior Inspector po, Your Honor. Senior Inspector? Opo. Senior Inspector, ikaw ang tinuturo. So you have to decide whether you will cover your former superintendent or ikaw yung mananagot dito. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, kanina si Warden was telling us that hindi niya responsibilidad yung pagpapasok ng 5 sa isang Bartolina. And he mentioned that there are levels of approval. 2 ang sinabi niya. Unang level, pangalawang level. Tanong ko sa iyo, Senior Inspector Nonoy Poro, pang ilang level ka sa approval? Pangalawa po. Pangalawa. Actually, pang-tatlo po ako. Your Pangatlo. Honor. So may first level, may second level, ikaw pangatlo. So ikaw ang final approval. Hindi ang final approval, sir, talaga manggaling sa taas. Oh, so kay Warden Opo. ang final approval. Opo. So after your approval, dinala mo kay Warden. So si Warden ang nagsisinungaling. So ngayon, ang final ng approval ng pagpapasok ng 3 Chinese together with the 2 PDLs is under your jurisdiction, Warden. Di ba? Ayun ang sabi ni Senior Inspector Nonoy Poro. Am I right? Kasi ikaw ang sinasabi mo, pangatlong level ka. From the superintendent, sir. From the superintendent, mayroon pang assistant superintendent for security and operation. Oo. Punta po sa akin, commander of the guards. Papunta na po sa ship. So commander po. ikaw ang nagsabi na dalhin yung 3 sa iisang Bartolina. Hindi po. Sino? May advice po si Sir Jerry na... Sino may advice? May advice po si superintendent. So may advice si superintendent Opo. na ipasok sa isang Bartolina yung 5. Opo. O yun. O sabi mo kanina, Warden, wala kang alam. Hindi mo responsibilidad yon. Ganito ang nangyari po, Your Honor. Nung nagkaroon po ng violation, ginawa ng report ng Commander of the Guards. Then si Commander of the Guards, tinurn over niya sa Ship Commander. Nung time na yon, during that time, ang Bartolina po namin talaga congested nung time na yon. Naglalaman po ng 12, umaabot pa ng 15, na ang dapat ideal is nasa 7 lang nung time na yon. Naunang dumating doon sa Bartolina yung 2, tapos nung nag-consult po sa akin si Commander Poro kung paano ang sistema, kasi dapat po ang nagdadala dyan yung ship commander, siya po ang nagdidesisyon kung saang selda po ilalagay. Alam mo, Warden, kanina sinasabi mo wala kang alam eh. Kasi sinasabi mo level yan ng ng first Opo. level, second level, di ba? Third level. Nagkaroon po ko... Now. Ngayon, meron na kayong usapan na nag-uusap na pala kayo kung saan ilalagay yung 5. Am I correct? Di ba ngayon sinasabi mo meron na kayong usapan? Kanina hindi mo alam eh. Di ba? As I recall, Your Honor, kasi sa sobrang tagal, para lumapit Can you siya. please speak louder with your mouth much nearer? Lumapit siya kasi nagkakaroon kami ng problema nung time na yon dahil dyan sa sistemang yan. O yun, so wait, putulin kita doon. So alam mo na pala nagkakaproblema kayo sa sistemang yon. At alam mo na mga foreigners yun. At alam mo merong 2 na PDLs na ang kakso convicted with murder. Bakit pinagsama mo sila? Wala naman po kami... Because of the
approval of the 3 levels. Is that what you're trying to say? As recommended. As recommended by them. Yes. Di ba? So, the final approval lies with you. Am I correct? Supposed to be, Answer me. yes, Your Honor. Yes, so you have the responsibility. Oh. Ikaw ang nag-approve na yung 5 magsama-sama sa isang Bartolina. Pero- Tama? Yes, Your Honor. Oh, that is what we are trying to ask. Congressman Johnny Pimentel was asking you. Pero Di ba, wait, kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Di ba? Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Hindi Di po ba? ako nagsisinungaling, Your Honor. Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Sabihin na nating pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuwi sila ng buhay. Ano ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakakonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So, ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patayan. Paano ka na wala kang responsibilidad samantalang sinasabi mo that you have this final approval. Mr. Chairman, I think this person is lying to his state. At nakita naman po natin that kanina sinasabi niya na hindi niya level yung responsibilidad na yon, and now he's changing his testimony na yung final approval na sa kanya because si Senior Inspector Nono Poro told us na ang final approval lies with the warden, which is the right procedure. In any institution, in any agency, it's always the head who have the responsibility of all what is happening in his agency. And that's the reason why, Mr. Chairman, I believe that this person will always lie in this committee. Thank you, Congressman Fernandez. Ako, may rejoinder lang ako doon sa tanong ni Congressman Dan Fernandez, Superintendent Padilla. Anong rango mo ngayon? Senior Superintendent po. When you were the warden of Davao Penal Colony, anong rango mo? During that time, we are not yet modernized, yung 10575. I am the penal institution supervisor. Your Honor. Okay, so now you're a full colonel, kumbaga. Based po sa 10575 modernization Okay. law. So you're a beneficiary of the modernization Yes, Your Honor. because you were promoted. Is it because of your accomplishments, or is it because you were just a mere beneficiary of the law, the modernization law? Because of the modernization law, not because of the promotion. So wala kang meritorious achievement for the government to promote you to your rank now. I mean, hindi po nangyari yon. O sige. Alam mo, I think Senior Inspector Noni Foro was just telling the committee kung ano yung proseso. Kasi hindi naman nga tama na alam nila na malalagay sa Bartolina yung mga preso, pero yung boss nila, which is you, hindi mo alam. Now, you keep on evading the questions asked by the members. And you, with your answers, you compel us to believe and to conclude na ikaw ay nagsisinungaling. Dalawang bagay lang po yan kay Superintendent Padilla eh. You are either incompetent, nagtataka kami na hindi mo alam yung procedure, mabuti pa yung the deputy, yung mas mababa sa'yo, alam yung procedure eh. Ikaw boss. The boss. So, you are either incompetent or meron kang kinalaman dito sa krimen na nangyari mismo sa bahay mo. Because this crime was committed under your watch.
And that makes you more incompetent. So, nakakalungkot na meron tayong ganitong klaseng opisyal sa ating gobyerno. If proven that you are indeed part of this crime, I am sorry. Mr. but Chair. The committee Mr. Chair. will be compelled to recommend drastic actions for you. Mr. May I say Congressman something, please? Abante. Have you, Colonel Padilla, Yes, sir. have you ever heard of command responsibility? Yes, Mr. Chair. And therefore, you believe in command responsibility. Yes, Mr. Therefore, the buck ends. The buck ends in your office. Yes. Yes. Ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka sa command responsibility, nag-report ka, hindi ba? Inspector Foro sa kanya, hindi ba? Yes po. Nag-report ka, di ba? Opo. Therefore, alam niya. Yes po. Oh. Why we denying na hindi mo alam? Colonel Padilla, you were denying a moment ago, hindi mo alam eh. Oh. Nag-report sa iyo si Foro na nangyari. Alam mo, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ang pumatay. Meron ka pang kalalagyan doon, meron ka pang kasama roon. Kasama ka sa pagkakaalam. Inspector Foro, tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? Yes or no? Yes. Oh, see? Yun ang sinasabi ko. Hindi lang na alam mo, kasama ka pa. Sinabi ni Inspector Foro, kasama ka. Yes, right. Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, alam niya na nalagay sa Bartolina po. Pero yung pangyayari na kung ano man yung sinasabi nung hindi ko po alam yun. Huwag mong pagtakpan yung boss mo. Pinagtatakpan mo eh. Okay, please Chair. proceed, Congressman Pimentel. Mr. Chair, can I just have a... Congressman Pimentel has the floor, but with the I will indulgence wrap up since there are many questions from other members. Mr. Chair, I would like to put it on record that I certainly believe that Superintendent Padilla is lying. Based on the facts, it will show that from the very beginning, Superintendent Padilla was already clearly involved in the planning. Hindi po mangyayari yung patayan dyan sa bilangguan. Hindi po mangyayari na malagay yung 5 bilanggo doon, yung Chinese national at saka yung 2 pumatay, nang walang tacit approval from Superintendent Padilla. Hindi po tayo rito high school na hindi po natin alam ang regulasyon ng papapagtakbo ng isang bilanggo. Tayo ay po lahat halos lahat tayo rito miyembro ng mga gobyerno. Alam ho natin ang pagregulasyon ng gobyerno, lalo na po yung sa bilanggo. Hindi po mangyayari yung insidente niyan kung hindi alam ni Jerry Padilla. Unang-una po, sabi ko na po kanina, nung sa pagplano pa lang, binuo po yan ni Colonel Garma. Kaya nga po, may in close contact si Colonel Garma kay Superintendent Padilla dahil siya ang may hawak ng bilangguan. Hindi magagawa ni Colonel Garma yung pagpatay sa Chinese national without the cooperation of Superintendent Padilla kasi siya ang head ng Dapicol. Siya ang hari po doon. Kaya nga kinontak siya ni Colonel Garma, ilang beses sila nag-usap. In fact, as I've said, he is lying because he talked with Colonel Garma. Personally, nakausap niya si Garma. Doon po, plinano nila. Sabi niya yung Garma sa kanya, ito ang gagawin natin. Bartolina mo yung 5. Sinabi niya kanina, Mr. Chair, na congested daw ang mga Bartolina, may 12, may 7. Bakit doon sa Selda 6, 5 lang sila ang nandun? Congested naman pala, bakit hindi nilagyan ng ibang bilanggo? Everything na nandito po sa salaysay ng mga resource persons natin, lahat ng mga facts na nangyari ng insidente,
all leads to Superintendent Padilla, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to move that we recall the two witnesses so that they will face Colonel Padilla and tell us if they are true to their oath and to their statement. So move. Mr. Chair. There is a motion to invite again the two witnesses, PDL witnesses, which is presently detained Second. in the premises of the House of Representatives, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. So, COMSEC, please coordinate with the Sergeant at Arms to bring before this committee today the two other witnesses. Mr. Chairman, Yes, if I may just read something very quickly. Congressman Suarez. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to point out to Superintendent Padilla, Chapter 5 under Transfer of PDL. Under Section 2, nakasulat po dito, a PDL transfer must be duly covered by the corrections order issued by the superintendent. Kayo po yun. Kayo lang po ang may kapangyarihan para maglipat ng preso sa loob ng isang presuhan. At wag po natin kakalimutan na yung pinaglipatan po ng dalawa ay magkabukod na colony. One for foreign nationals and one for Filipinos. Ipinagsama po sila sa isang Bartolina. At kayo lamang po ang may kapangyarihan ng gumawa nun. Kasi kayo lang po, under the transfer of PDL regulation section number 2, a corrections order can only be issued by the superintendent. This is under your direct supervision, mandate, and responsibility. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na wala po kayong alam, hindi nyo rin po pwedeng sabihin na wala po kayong kinalaman, kasi nandito po nakasaad sa panuntunan na kayo lang po ang may kapangyarihan para magawa yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. Congressman Congressman Paduano, you're recognized. Thank you, Chairman. Gusto ko lang susugan yung yung statement ni Kong Johnny, yung last. This will be addressed to Chief Inspector Noni Foro. Ganito po, kanina sinabi ko na, and I thank you for saying the truth na may order galing kay Super. Tama? Okay? Now, kasi sabi niya kanina, na-mention na rin ni Kong Johnny na decongested daw. But of course, how can the situation in that Bartolina is congested kung unang pinasok yung tatlo, di ba? Unang pinasok yung dalawa, silang dalawa lang. Then, ipinasok yung tatlo, umalagwa yung tatlo, na ayaw pumasok, pinalabas yung dalawa, pinasok yung tatlo, then ipinasok yung dalawa. In short, yung Bartolina na yun is purposely for slaughter. Poro, do you confirm na indeed bakante yung Bartolina na yun? Binabakante? Pwede po paliwanag, sir. Please. Actually, sir, ang ating kasing mga tawag doon namin kasi prison disciplinary dormitory, iba-iba po kasi yung size. Kaya siguro... Diretso na lang po. Opo. Okay, I understand. Iba't iba yung size, iba't ibang number of people, PDL should be there, di ba? Opo. But ito kasing case na to, bakante. Sir Jimmy, natanong kanina ni Congressman Johnny Pimentel kung ano ba yung rason kung bakit ka binisita ni Colonel Royina Garma, Colonel Villela, tsaka ni Colonel Grijaldo. Your Honor, sa pagkaalam ko po, bumisita sila doon para kumustahin ako. Kaya lang, sabi ko nga, after a few minutes, kinausap ako ni Colonel Garma
with regard sa sinasabi niyang operation against sa mga Chinese drug lords, Your Honor. Pero pagkatapos nung pagbisita nila, may mga iba pa bang mga active police officers na bumisita sa'yo pagkatapos ng insidente na yon? Negative na, Your Honor. So galing 2016 hanggang 2022 hanggang ngayon, walang bumisita na active duty officer sa inyo? Regarding sa kung ano bang mga requests na pinapatanong or may gusto ba silang malaman galing sa inyo? Negative, Your Honor. Okay. Sa paragraph 3, sabi mo na dati pa ay malapit na si Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Sa pagkakaalam ko, siya ay nakatalaga bilang chief ng CIDG Davao. Ba't mo nasabi na si Colonel Garma malapit siya kay Duterte? And gusto ko lang iklaro, sinong Duterte po ba yung tinutukoy niyo po dito? Si President Duterte, Your Honor. So bakit mo nasabi na close sila? Considering na after graduation, doon na po siya na-assign since 1997 hanggang 2016. At siyempre mga classmates namin, nag-uusap-usap kami. Alam naman namin na talagang malapit siya doon sa Duterte family. So galing sa pag-uusap ninyo sa mga kapwa mong classmate, kasama na doon siguro sila Colonel Villela at saka si Colonel Grijaldo, na alam nyo na malapit si Colonel Garma kay dating Presidente Duterte? Yes, sir. Siguro, sir, that is only my assumption dahil sabi ko nga, since 1997, doon na siya na-assign hanggang 2016. So, hindi na siya naalis doon. So, masasabi niyo ba, sir, na may connection din si Colonel Garma tsaka yung dati nating Presidente Duterte? Wala po akong idea, Your Honor, dyan. Okay. Sinabi mo sa paragraph 5, noong unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ulit ako ni Garma dahil gusto raw niyang makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Pag sinabi mong ulit, paano ka ba tinawagan ni Colonel Garma? Noong August 2016, Your Honor, tumawag siya at sabi niya sa akin, gusto daw niya makausap si Sir Padilla. Paano ba siya tumawag sa'yo? Bumisita ba siya? Tumawag ba siya sa cellphone? Tumawag sa cellphone, Your Honor. So may cellphone ka nun? Actually, Your Honor, doon kasi ako na-assign sa ICA. At ang ICA, Your Honor, is a force multiplier ng Bucor yan. And sometimes may mga inauthorize na magkaroon ng cellphone kasi minsan sa reporting kung ano nangyayari sa loob, parang kami po yung nag-feed ng information sa mga Bucor personnel na essential informations para sa Bucor. So bali, isa kayo sa mga taong mga authorized? Yes, Your Honor. Na may cellphone? Yes. At dahil dito rin kumukontak sa inyo si Colonel Garma? Yes, Your Honor. Tapos, paano ba, pakidescribe na lang sa amin, kung tumawag siya sa inyo na gusto niyang makausap si Superintendent Padilla, ano ba yan? Hihingin ka ba ng clearance galing kay Senior Inspector Foro? Kanino ka ba humihingi ng clearance para ipadating kay Superintendent Padilla? Actually, Your Honor, nanghingi ako ng clearance sa duty. Hindi ko na maalala kung sino yung duty during that time. Tapos, iniskortan po ako palabas doon sa office ni Sir Padilla. Okay. And pagkatapos nun, so nag-usap sila sa cellphone, hindi mo narinig daw? Yes, Your Honor. Hindi ko na po narinig. Okay. So, may establish natin na ikaw yung usual na point person ni Colonel Garma. Okay. Moving on, sa paragraph 7 ng affidavit mo, sabi mo na tumawag ulit si Colonel Garma kung pwede daw padalhan ng pagkain yung mga nahulihan ng droga sa Max Compound. Sa tingin mo, bakit ikaw? So sa lahat ng taong pwede, lahat ng mga informants na nandyan, lahat ng authorized na may cellphone, ba't ikaw yung pinili? Sa tingin mo? Kasi po kami, mag-classmate po kami. Kaya siguro, ako ang naisip niya na tawagan at para hingian ng tulong
with regards to sa sinasabi niya padala ng pagkain yung mga tao nila na nandun sa loob ng Bartolina, Your Honor. At yung pinadalhan ng pagkain ng pagkain sa inyo ay itong dalawang Ginoo na nasa tabi nyo. Yes, Your Honor. Okay. May iba pa bang mga ginawa or sinabi si Colonel Garma na ipagawa sa iyo pagkatapos ng insidente? Wala naman po, Your Honor. Wala na rin siyang contact sa iyo, ni tawag, ni text? Wala na, Your Honor. So bali, pagkatapos ng pagpatay ng 3 Chinese nationals, zero contact na sa inyo? Wala na po, Your Honor. Sa pagkaalam ko po na ilang months lang nalipat na siya ng ng Cebu yata, naging Chief of Police ng Cebu. Okay. So natanong ko yun kasi nung sa dating affidavits din ni Sir Andy tsaka ni Sir Tata na at nakalagay din sa paragraph 13, sabi mo na makalipas ng ilang araw pagkatapos ng insidente, nakita ko si Magdadaro at si Tan dahil inilipat na din sila sa Ika compound. Sabi mo dito na nakabihis na sila at maayos at may suot na silang mga alahas na parang galing abroad. Tama po ba to? Yes, Your Honor. Paki-describe, ano ba yung suot nila? Nakita ko na po, Your Honor, na meron na silang mga maraming alahas, kwintas, sing-sing, relo. Pero ikaw na isa ka ding informant, hindi ka ba nagtaka na ba't hindi ka binigyan din ng kapalit sa ginawa mong paggawa mo ng utos ni Colonel Garma? Hindi naman po, Your Honor, kasi yun lang naman yung nirequest sa akin, dala ng pagkain yung sabi niya alleged mga tao niya na nandun sa loob ng Bartolina. Ito ba yung first time na inutusan ka na gumawa ng ganitong klaseng bagay sa loob ng Dapicol? Yung pagbibigay ng pagkain o kaya pag-assist sa ganitong klaseng organized na crime? Actually, Your Honor, hindi lang naman silang binibigyan ko ng pagkain doon sa loob. Every time na mag-open yung Bartolina, marami pong mga PDL dyan na nangingi talaga ng pagkain. Kaya halos lahat naman binibigyan ko ng pagkain. So ikaw yung supplier ng pagkain, bali? Hindi po, Your Honor. Siyempre, nakakaawa yun nandun sa loob dahil naka-isolate sila eh. Pero so dito, so di ba ikaw yung nagsusupply ng pagkain sa iba na nangangailangan, pero masasabi mo ba na ito ba yung dati ding kumbaga standard operating procedure nung dating administrasyon? Bale, yung gusto ko sana malaman is, since 2016, pagkapasok ng bagong administrasyon, may nag-iba ba sa mga standard operating procedures na ginagawa nyo sa loob ng Dapicol? Ganon pa rin po naman, wala po naman pagbabago sa mga standard operating procedure inside the Dapicol Penal Colony, Your Honor. Okay. So, yung nag-iba lang talaga was that kinontak ka lang ni Colonel Garma? Yes, Your Honor. Okay. Bukod pa kay Colonel Garma, siya lang ba ang nag-contact sa inyo? Or meron pa bang iba na nag-contact sa inyo? Si Colonel Garma lang po yung nag-contact sa akin, Your Honor. So, yung 3 Chinese nationals, kilala mo ba sila? Yes, Your Honor. Okay. Paano mo sila nakilala? Doon kasi sila sa Foreigners Quarter, Your Honor. At saka doon sa Foreigners Quarter, meron pong parang gym doon. Kaya every time na gusto ko mag-exercise, doon po ako lumilipat para mag-exercise. So nakakausap mo ba sila or nakita mo ba sila? Paano mo ba sila nakilala? Hindi ko po sila nakakausap, Your Honor. Nakikita ko lang po sila. Po? Nakikita ko lang po sila, Your Honor. At Pero paano, hindi ko sila nakakausap. At paano mo nalaman yung mga pangalan nila? May nagsabi ba sa'yo? Kasi sabi mo, di ba, nakilala mo yung 3 Chinese na nasa ano? Sa Palayaw lang po, Your Honor. Kasi yung isa, familiar sa akin dahil si Jackson Lee, siya po yung dating PDL na nirescue doon sa 13 Martires. Going to hearing, nirescue siya. Kaya familiar yung pangalan niya.
Okay. So, kanina, ibalik ko lang kanina, yung sa paragraph 13, yung nakita mo na binigyan ng reward nga sila Andy tsaka si Tata, walang binigay na kahit anong kapalit sa'yo, sa ginawa mo. Your Honor, hindi ko po nakitang binigyan sila ng reward. That was just my observation right after the incident na meron silang mga alahas. Sorry, sorry, yung ibig ko sabihin is hindi ikaw mismo hindi ka binigyan ng kahit anong reward, kahit anong promise. Negative, Your Honor. So ba't ka nag-agree na gawin yung utos ni Colonel Garma nung tinanong ka niya? That was a simple request lang naman kasi, Your Honor, maghatid ng kahit sino naman ang magsabi sa akin na partner, may tao ako dyan sa loob na nasa Bartolina, baka pwede pakitulungan, padala ng pagkain. So, normal, sir, na gagawin ko pa rin kahit sino. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, few more questions. Wala bang, pagkatapos ng insidente, pwede mo bang ma-describe sa amin kung ano yung nangyari sa loob? May nagtanong ba? May nag-investigate ba? May nagtanong ba sa'yo kung ano nangyari? Nag-conduct po ng investigation, pero yung inimbestigahan po, yung mga involved lang naman doon sa nangyaring insidente, Your Honor. So, hindi ka tinanong, hindi ka nilapitan kahit kanino, walang nag-question or nag-investigate sa'yo mismo? Wala po, Your Honor. Okay. So, sa lahat nito, bale, masasabi mo ba na ginamit ka ni Colonel Garma na para sa kanyang plano na mapatay yung 3 Chinese nationals? Parang gano'n na nga, Your Honor, nagamit ako. Okay. Unknowingly, nagamit ako. Okay. Thank you. That will be all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario.